Oras na maging operational sa third quarter ng taong 2028, inaasahang mas bababa ang presyo ng kuryente hindi lang sa Camarines Sur maging sa buong Bicol Region dahil sa 1 gigawatt offshore windmill sa San Miguel Bay. Ito ang $3 billion offshore wind farm ng Danish firm na Copenhagen Infrastructure Partners o CIP. Pero sa halip na mag-isa, katuwang nila ang ASEN Corporation ng mga Zobel. Nitong nakarang taon, nakuha ng ASEN ang 25% stake sa tinaguriang San Miguel Bay Project. Ayon kay Rune Damgaard, CEO ng Copenhagen Offshore Partners, kahit umano biyasa na sila sa offshore wind project sa ibang bansa, kailangan nila ng expertise ng ASEN pagdating sa operasyon dito sa Pilipinas. Dahil dito, kumpiyansa ang CIP na ito ang recipe for success para sa kanilang proyekto. May lawak na higit 23,000 hectares ang naturang offshore project na inaasahang magsisimulang construction Hulyo ngayong taon. Taong 2024 na makasecure ng Environmental Compliance Certificate o ECC ang CIP mula sa DENR. Ang proyektong ito ay bahagi ng Green Energy Auction ng Department of Energy. Target ng pamahalaan na makapag-produce ng offshore wind power bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nitong Nobyembre lang nang winelcome ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang CIP dahil sa offshore project. Napili daw ng CIP ang Camarines Sur dahil sa strategic location nito. Maliban sa CIP ay may isa pang offshore wind project na itatayo sa Camarines Sur, ang 500 megawatt at $1.5 billion renewable energy project ng Nexif Ratch Energy. Una nang sinabi ni Camarines Sur Governor Elry Villafuerte na maliban sa mababang kuryente ay magdudulot ito ng mas maraming trabaho, oportunidad, turismo at economic growth ng Camarines Sur. Nagsesemento din umano ito sa probinsya bilang renewable energy capital ng Pilipinas. Chris Novello, CSN.